Hindi tsamba ang sitwasyon ng Rockets, mga tinuring na title contender ang tinalo at Warriors isang linggong target. May nakitang magandang butas sa susunod na 3 schedule. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng smartwatch with wireless call smartwatch calories and distance fitness track sports watch, mabibili lang sa halagang $1,399. I-click lang ang link sa comment section. Ang Houston Rockets ay isa sa mga pinaka-nakakagulat na team ngayong NBA season. Matapos ang kanilang huling 3 laro, hindi na dapat magulat ang kahit sino. Tinalo ng Rockets ang nangunguna sa Eastern Conference na Cleveland Cavaliers ng 2 beses nung nakaraang linggo bago bumiyahe sa Boston at nakapagtala ng 114-112 win laban sa defending champion Celtics nitong Martes ng araw. Nasa higit kalahati na tayo ng season at ang aming record ay makikita kung ano ito, kaya hindi na ito basta swerte o tsamba, sabi ng coach ng Houston na si Ime Udoka. Kapag nanonood ng game film ang mga tao at nakita ang pisikalidad at ang estilo ng paglalaro namin, medyo naiiba ito sa karamihan ng liga. Siguro nagugulat sila sa simula, pero sa puntong ito ng season hindi ko masasabi na nabibigla pa sila. Ang Houston with 31-14 record na nasa ikalawang pwesto sa Western Conference ay naitala ang kanilang ikasiyam na panalo sa 11 laro ngayong Martes. Ang kanilang record ay bahagyang mas mataas kumpara sa defending NBA champion Celtics with 32-15 record this season. Nag-shoot si Amen Thompson ng isang floater laban kay Jaylen Brown sa natitirang 0.7 seconds upang makuha ang panalo para sa Rockets. Pakiramdam namin kaya naming talunin ng kahit sino at ang road trip na ito ang nagpapatunay niyan, sabi ni Thompson. Pinangunahan ng Rockets ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng balanseng lineup na binubuo ni na Jalen Green, Alperen Sengun, veteranong si Fred VanVleet, Thompson at Dillon Brooks na panalunan nila ang siyam sa huling 11 laro mula nang matalo ng 23 puntos sa home laban sa Celtics noong Enero 3. Ayaw naming natatalo sa home lalo na laban sa Celtics, sabi ni Thompson. Pumapasok lang kami araw-araw at sinisikap naming manalo. Napapansin na ng mga koponan sa liga ang ginagawa ng Houston. Matapos tapusin ng Cavaliers ang kanilang 19 na puntos na panalo laban sa Detroit noong Martes, nanood sila ng laro ng Rockets sa kanilang locker room pagkatapos ng game. Nilalaro lang namin ng maayos, nagkakaisa kami, sabi ni Brooks na nagtapos ng 36 na puntos laban sa Boston, kabilang ang 10 of 15 performance from the 3-point range. May tiwala kami sa isa't isa, dagdag pa ni Brooks. May malaking kumpiyansa ang Rockets pero nauunawaan nilang walang saysay ang malalaking panalo kung hindi nila ito masusundan. Magkakaroon sila ng pagkakataong patunayan ito muli sa Miyerkules ng araw laban sa Atlanta. Ang paglalaro laban sa mga nangungunang team ay nagbibigay sa amin ng kumpiyansa, sabi ni Udoka. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa Rockets? Sa ibang balita naman, 3 buwan na sa 2024-25 NBA season, kung saan bawat senyales ng momentum ng Warriors ay tila sumasalpok sa pader. Gayunpaman, nakakahanap sila ng kaaliwan sa kaalaman na ang kanilang di matinag na kumpiyansa ay hindi irasyonal. Ang Western Conference ay isang lugar kung saan 4 na team ang tiyak, 3 ang tila wala na sa laban at ang natitirang 8, kabilang na ang Warriors, ay madaling makahanap ng dahilan para maniwala. Binabanggit ko ito linggo-linggo, sabi ni Coach Steve Kerr ngayong araw pagkatapos ng practice. At pinaaalalahanan ko ang mga players kung gaano karaming team sa kasaysayan ng NBA ang nakabangon pagkatapos ng mabagal na simula. Nang nilabanan namin ang Boston sa 2022 NBA Finals. Halimbawa, the Boston is .500 team last January at nakabawi sila. Nahanap nila ang ritmo nila. Ang Celtics na yon ay may record na 23-22 sa kanilang unang 45 laro bago magtala ng 28-9 in last 37 games para makuha ang pangalawang pwesto sa Eastern Conference. Ang Warriors ngayon ay nasa 22-23 in all 45 games. Papasok sila sa linggong ito na nasa ika-11 pwesto sa West at naghahanap pa rin ng ritmo na matagal na nilang hindi nakita sa loob ng 2 buwan. Ngunit nagpapasalamat sila na nasa West sila. Sa gitna ng maraming koponan na alam na ang kanilang posisyon sa standings ay maaaring magbago ng malaki sa loob lamang ng ilang araw. Ang ika-5 pwesto na Los Angeles Lakers ay 5.5 laro ang layo mula sa ika-22 na San Antonio Spurs at 4 na laro lamang ang agwat sa Warriors.
May 3 laro ang Warriors sa schedule ngayong linggo laban sa Utah Jazz na tila wala na sa laban, sa Miyerkules, Oklahoma City Thunder, certified contender, sa Huwebes at Phoenix Suns, isang believer, sa Sabado. Ito'y isang oportunidad, sabi ng sophomore guard na si Brandin Podziemski. Magandang lugar ito para mapuntahan. Sa puntong ito ng season, wala nang masyadong inaasahan mula sa amin base sa kung ano ang aming record. Mas madalas na naging biktima ang Warriors kaysa sa nanghuhuli. Ngunit ang 3 panalo laban sa Minnesota Timberwolves, believer, 2 panalo kontra Memphis Grizzlies, certified, at panalo laban sa Houston Rockets, certified, Thunder, at defending champion Celtics ay nagpapakita ng malaking potensyal para umangat. Nasa kalagitnaan ang Golden State ng stretch kung saan nilaro nila ang 9 na sunod na laro ng hindi kailangan lumipad. 8 laro sa Chase Center at isa sa Golden One Center sa Sacramento. Ang pagkatalo sa 3 sa unang 5 laro ay nagdagdag ng pangangailangang ayusin ang kanilang season. Ang 3 panalo ngayong linggo at pagtatapos ng homestand sa isang tagumpay laban sa Orlando Magic sa susunod na linggo ay maaaring magbigay ng pinakamalakas na momentum mula pa noong Nobyembre. Ngunit kailangan nilang gawin ito nang wala sina Draymond Green at Jonathan Kuminga. Si Green na nagpapagaling mula sa left calf strain ay hindi inaasahang makakapaglaro ngayong linggo ngunit maaaring bumalik sa susunod na linggo. Posible rin na si Kuminga na nagtamo ng significant na right ankle sprain noong Enero 4 ay hindi makakabalik hanggang matapos ang NBA All-Star break sa Pebrero 21. Mahirap makabuo ng momentum kung wala ang 2 key players, ngunit ang natitirang bahagi ng roster ay relatibong malusog at alam nilang dahan-dahan ng dumudulas ang season. Hindi pa huli ang lahat, ngunit mas maikli na ang natitirang season kaysa sa mga laro na kanilang nalampasan. Ang mga players ay nagsisimulang gumagaling, sina Dre at JK na lang ang wala sa amin ngayon, sabi ni Podziemski. Ito'y isang magandang pagkakataon. Mayroon kaming ilang home games para tapusin ang Enero at magbiyahe ng husto sa Pebrero. Napakagandang pagkakataon. Ang layunin ng Warriors ngayong linggo ay ulitin ang kanilang performances noong linggo ng November 10, 2024 kung saan nagtapos sila ng 3 panalo laban sa mga dekalibreng team. Nanalo ang Warriors sa Oklahoma City at pagkatapos ay bumalik sa bahay upang talunin ang Dallas Mavericks at Grizzlies. Simula noon, hindi pa nagkakaroon ng Warriors ng perpektong linggo, ni hindi rin sila nanalo ng 3 sunod-sunod na laro. Kung makakamit nila ito ngayong linggo, pansamantala silang makakabalik sa gitna ng playoff race sa Western Conference kaysa sa patuloy na tumingala mula sa ibaba. Naniniwala pa rin ako na ang aming team ay maaaring maabot ang pinakamahusay nitong bersyon, sabi ni Kerr. Ang pinakamagandang bersyon ng aming koponan ay nasa hinaharap pa. Ang bahagi ng motibasyon ay nagmumula sa kaalaman na hindi kami ganon kalayo mula sa pagiging solid 5 or 6 seed. Pero kailangan naming gumawa ng aksyon, kailangan naming magtrabaho. Hindi makakarating ang Warriors sa ika-5 o ika-6 na pwesto sa West ngayong linggo. Ngunit ang pag-angat mula ika-11 patungong ika-7 ay posible sa pagtatapos ng linggo. Ngunit oo, kailangan nilang magtrabaho. Sa antas na tila mailap sa kanila, anong masasabi niyo mga kaibigan sa nakikita ng Warriors ngayon? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.